Ka-Cures, may mensahe ang Our Lady of Guadalupe na tila nakikita nating naggaganap ngayon sa Pilipinas. Habang lumalalim nga po ang pagkahati-hati sa politika, habang unti-unting nasisira po ang maraming pamilya, habang dumarami po ang mga kabataang lumalaking malayo sa Diyos, at habang tila po nawawala ang takot sa kasalanan, parang mas nagiging napapanahon na po ang mensaheng iniwan mismo ni Mama Mary mahigit 400 taon na ang nakalipas. Ito ba'y nagkataon lamang o may nais ipaalala pong langit sa ating bansa? Ka-Cures, hindi po tayo narito upang gumawa po ng bagong propesiya. Hindi rin po tayo narito upang magpalagana po ng takot. Bilang mga Katoliko, alam nating ang tunay na misyon ng Our Lady of Guadalupe ay hindi po ang magbigay ng bagong ebanghelyo, kundi ang akayin ang bawat tao pabalik sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit kapag tinitingnan po natin ang kalagayan ng Pilipinas ngayon, ang lumalaking krisis po sa pamilya, ang pagkalito po ng maraming kabataan, ang kultura ng galit at pagkahati-hati, at ang paglayo mismo ng maraming tao po sa panalangin, hindi ba tila ito rin po ang mga sugat na nais pagalingin ng isang mapagmahal na ina? Kaya sa video po na ito, pag-usapan po natin ang tunay na mensahe ng Our Lady of Guadalupe at kung bakit maaari ito ang pinaka-apurahang paanyaya ng langit para sa bawat pamilyang Pilipino sa ating panahon. Ka-curious, kung pag-aralan po natin ang kasaysayan ng pagpapakita po ng Our Lady of Guadalupe noong 1531, mapapansin po natin na hindi po siya dumating upang magdala po ng takot. Hindi po siya dumating upang hulaan po ang hinaharap. Hindi siya dumating upang makialam po sa politika. Dumating po siya upang gawin ang pinakamahalagang misyon, ibalik ang tao sa ating Panginoong Kristo. At hindi ba't iyan din ang pinakamalaking pangangailangan ng Pilipinas ngayon? Kapag binubuksan po natin ang balita, ano po madalas nating nakikita? Isang araw, usapin ng katiwalian, kinabukasan, bangayan sa politika, pagkatapos naman ay karahasan. Kasunod nito ay krisis na sa pamilya. At halos araw-araw po may bagong dahilan upang magalit ang mga Pilipino sa isa't isa. Napapansin niyo po ba, parang unti-unti nang nawawala ang kapayapaan. Hindi lamang po sa ating lipunan, kundi maging sa ating mga tahanan. At dito po marahil nagsisimula ang paalala ni Mama Mary. Kapag nawala si Jesus sa gitna ng iyong pamilya, nawawala din ang tunay na kapayapaan. Maraming nagsasabi po na ang pinakamalaking laban ng Pilipinas ay politika. Ngunit kung susuriin po natin ang nangyayari, ang tunay na laban ay nasa loob mismo ng ating tahanan. Ilang pamilya na ba ang hindi na sabay-sabay kumain? Ilang magulang na ba ang halos wala ng oras makausap ang kanilang anak? Ilang kabataan na ba ang mas kilala ang mga influencer kaysa sa mga santo? Ilang bata ba ang marunong gumamit ng artificial intelligence ngunit hindi marunong magdasal ng Our Father? Napakasakit isipin po ngunit ito po ang realidad. Ang teknolohiya po ay umunlad, ngunit ang relasyon ng maraming pamilya ay humihina. Mas mabilis pong internet, ngunit mas mabagal naman ang pakikinig sa isa't isa. Mas maraming tayong followers, ngunit mas kaunti ang tunay po na pagkakaibigan. Kung si Mama Mary po ay tanungin sa Pilipinas ngayon, marahil ang una niyang hihilingin hindi bagong partido, kundi isang simpleng panawagan. Mga anak, magsama-sama kayong manalangin muli bilang pamilya. Ka-curious, alam niyo po ba kung bakit napakahalaga po ng kabataan? Dahil ang kabataan ngayon ang magiging mga magulang sa susunod, ang magiging guro, ang magiging negosyante, ang magiging hukom, ang magiging pari, at mga pinuno mismo ng Pilipinas bukas. At kung sino ang humuhubog sa kanilang puso ngayon, siya rin ang huhubog sa kinabukasan ng ating bansa. Sa kasamaang palad, maraming kabataan po ang mas maraming oras po sa screen kaysa sa simbahan. Mas marami po ang alam tungkol sa mga viral trends kaysa sa mga turo mismo ng ating Panginoong Kristo. Mas marami po nakikita nilang halimbawa sa social media kaysa sa loob mismo ng tahanan. Hindi po natin sinasabing masama po ang technology. Ito po ay isang kasangkapan. Ngunit kapag screen na ang nagiging pangunahing guro ng mga bata at hindi na ang mga magulang, hindi na ang Biblia, hindi na ang simbahan, unti-unti pong nawawala ang susunod na henerasyon. Kaya ang mensahe po ng Our Lady of Guadalupe ay tila mas malinaw po ngayon kaysa dati. Huwag niyong hayaan maagaw ang puso ng inyong mga anak, dalhin niyo sila kay Jesus habang may panahon pa. Ito po ang unang mensahe ng Our Lady of Guadalupe. Ibalik ninyo si Jesus sa Pilipinas. Now, ito pong ikalawang mensahe ng Our Lady of Guadalupe. Ang pinakamalaking laban ay hindi politika, kundi ang pamilya. Now, ito naman ang ikatlong mensahe ng Our Lady of Guadalupe. Ang mga kabataan ang tunay na larangan ng laban.
Now, ito pong ikaapat na mensahe. Huwag gawing Diyos ang politika. Ka-curious, isa po sa pinakamalaking sugat po ng Pilipinas ngayon ay ang matinding pagkakahati-hati. May mga magkakapamilya po na hindi na nag-uusap dahil sa politika. May mga magkakaibigan na nagkakaaway na. May mga Kristiyanong mas handang ipagtanggol po ang kanilang paboritong politiko kaysa sa katotohanan. Now, tanungin po natin ang ating sarili. Mas madalas ba tayong magdasal para sa ating bansa? O mas madalas tayong makipagtalo sa social media? Mas kilala ba natin ang mga talumpati ng mga politiko kaysa sa mga salita ng ating Panginoong Kristo sa Ebanghelyo? Ka-curious, ang politika po ay mahalaga. Kailangan natin ng mabubuting pinuno. Ngunit walang politiko ang ating tagapagligtas. Walang partido po ang makakapagbigay po ng buhay na walang hanggan. Ang ating Panginoong Kristo lamang ang hari ng mga hari. At ito po ang gustong ipaalala ni Mama Mary. Huwag ninyong ilagay sa tao ang pag-asang para lamang sa Diyos. Now, narito ngayon ang ikalimang mensahe ng Our Lady of Guadalupe. May pag-asa pa ang Pilipinas. Sa kabila po ng lahat ng ating nakikita, hindi po nawawala ng pag-asa ang langit. Kung nawawala po ang pag-asa ng Diyos sa Pilipinas, hindi na sana niya tayo patuloy po na tinatawag sa panalangin. Hindi na sana niya tayo binibigyan ng pagkakataong magsisi. Hindi niya na sana ipinadala ang kanyang ina upang patuloy na akayin tayo kay Kristo. Kaya po ang pinakamahalagang mensahe ng Our Lady of Guadalupe ay hindi po mensahe ng kapahamakan. Ito po ay mensahe ng awa. Ito po ay mensahe ng pagbabalik loob. Ito po ay mensahe ng pag-asa. Sapagkat walang pamilyang napakalayo na hindi na kayang ibalik ng Diyos. Walang kabataang napakaligaw na hindi na kayang baguhin mismo ng biyaya ni Kristo. At wala pong bansang napakagulo na hindi na kayang pagalingin ng ating Panginoon kung ang kanyang mga mamamayan ay magpakumbaba, manalangin at babalik sa kanya. Kakirs, marahil ito pong pinakamatinding paanyaya ng Our Lady of Guadalupe sa Pilipinas ngayon. Huwag na ninyong hintayin na lumala pa ang inyong mga sugat. Bumalik na kayo sa aking anak, sapagkat sa kanya lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan, pagkakaisa at pag-asa. Now, bakit Our Lady of Guadalupe ang ibinigay ng Diyos sa panahon ng krisis? Kakirs, sa tuwing po may malaking krisis po sa kasaysayan ng simbahan, parang hindi po pinababayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Hindi po dahil nagpapadala siya ng bagong ebanghelyo, kundi dahil ipinapaalala niya ang ebanghelyong matagal na nating nakalimutan. Ganito po ang nangyari sa Guadalupe. Noong 1531, milyong-milyong tao po naghahanap ng pag-asa. May takot, may kaguluhan, may pagkalito, at sa gitna po ng lahat ng iyon, dumating po ang isang ina. Hindi dala ang espada, hindi dala ang galit, kundi dala ang kanyang anak. At iyan din po ang kailangan ng Pilipinas ngayon. Hindi po higit na galit, hindi po higit na pagkakahati-hati, hindi po higit na paninisi. Ang kailangan po natin ay mas maraming pusong handang bumalik kay Kristo. Now, sinasabi nga po in Apocalypse 12, isang dakilang tanda ang lumitaw sa langit. Isang babaeng nadaramta ng araw, nasa ilalim ng kanyang mga paa ang buwan, at may koronang 12 bituin sa kanyang ulo. Itinuturo po ng simbahan na ang larawan ito ay tumutukoy po sa iba't ibang antas. Ang bayan ng Diyos, ang simbahan, at sa isang natatanging paraan kay Maria bilang ina ng Mesiyas. Now, ano ngayon ang napakahalaga rito? May labanan, may dragon, may pagtatangkang sirain ng anak. Ipinapakita po nito na ang buhay Kristiyano po ay may tunay na spiritual battle. Ngunit tandaan po natin, hindi po ang dragon ang nanalo. Ang Diyos pa rin po ang nagtagumpay. Ito rin po ang ating pag-asa bilang mga Pilipino. Ano man po ang ating pinagdaraanan, ang huling salita po ay hindi kailanman magiging kasamaan. Ang huling salita ay laging pag-aari ng Diyos. Now, may isa pong pangungusap si Mama Mary na hindi po kailanman naluluma. Ito po ang kanyang sinabi sa kasal sa Kana. Gawin ninyo ang anumang sasabihin niya sa inyo. John chapter 2 verse 5. Napakasimple po nito, ngunit napakalalim. Hindi niya po sinabi na sundin ninyo ako. Hindi niya po sinabi na ako ang sentro. Ang sinabi niya po dito ay sundin niyo si Jesus. Ka-curious, kung susundin lamang natin ang pangungusap na ito, bababa po ang katiwalian, lalakas ang pamilya, magbabago ang kabataan, magiging mas tapat ang mga pinuno. Sapagkat walang taong tunay po na sumusunod kay Kristo na magiging komportable sa kasinungalingan, pandaraya o pang-aabuso. Now, ito pong tatlong bagay na hindi dapat mawala sa pamilyang Pilipino. Una, ang banal na misa. Kung gusto nating lumakas ang ating pananampalataya, huwag po nating pabayaan ang linggo. Doon po tayo pinapalakas ni Kristo sa banal na Eucharistia. Pangalawa po, ang kumpisal. Confession. Hindi lamang bansa po ang nangangailangan ng pagbabago. Ako rin,
Ikaw rin, lahat po tayo ay nangangailangan ng awa ng Diyos. Ang tunay po na reforma ay nagsisimula po sa pusong nagsisisi. Pangatlo po, ang Santo Rosario. Hindi po ito isang anting-anting, hindi po ito pampaswerte. Ito po isang panalangin na naglalapit sa atin sa buhay ni Kristo. Sa bawat misteryo, mas nakikilala po natin ang ating Panginoon. At habang mas nakikilala po natin siya, mas nagbabago ang ating buhay. Ka-curious, marami po ang naghihintay ng bagong pangulo, bagong batas, bagong programa, bagong leader. Ngunit paano kung ang pagbabagong hinihintay po ng Diyos ay magsimula sa ating sariling tahanan? Paano kung ngayong gabi, imbis na isang oras sa social media, magdasal tayo sa isang dekada ng rosaryo bilang pamilya? Paano kung ngayong linggo, buong pamilya tayong magsimba? Paano kung humingi tayo ng tawad sa isa't isa? Paano kung ang unang pagbabago ay hindi sa gobyerno kundi sa ating puso? Marahil dito po magsisimula ang pagbabagong matagal na nating hinihintay. Kaya, may mensahe ba ang Our Lady of Guadalupe para sa Pilipinas? Kung pagbabatayan po natin ang kanyang kinikilalang mensahe sa simbahan, yes. Hindi po ito bagong propesya, hindi po ito lihim na revelasyon. Ito po ang walang hanggang paanyaya ng isang mapagmahal na ina. Bumalik kayo kay Jesus. Kung ang Pilipinas po ay babalik kay Kristo, babalik po ang kapayapaan sa maraming tahanan. Kung ang mga magulang po ay magiging unang guro sa pananampalataya, lalakas po ang susunod na henerasyon. Kung ang mga kabataan po ay muling makikilala si Jesus, magkakaroon po ng pag-asa ang ating bayan. At kung ang bawat isa sa atin ay magsisimula sa sariling puso, hindi po imposibleng makita nating muli ang isang Pilipinas na mas nagkakaisa, mas makadiyos at mas mapagmahal. Kaya samahan niyo po ako na ipanalangin ang ating bansa. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Bering Maria, Our Lady of Guadalupe, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mahal na bansang Pilipinas. Ipanalangin mo ang aming mga pamilya, gabayan mo ang aming mga kabataan, bigyan mo ng karunungan ang aming mga pinuno, at takayin mo kaming lahat papalapit sa iyong anak na si Heso Kristo. Naway muling maging sentro po ng bawat tahanan ang panalangin, ang banal na misa, ang mga sakramento, at ang pag-ibig sa Diyos. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, Amen. Ka-curious kung naniniwala kang kailangan marinig ng bawat pamilyang Pilipino ang mensaheng ito, i-share niyo pong video sa inyong mga mahal sa buhay. At kung nais niyo pong patuloy na makatanggap po ng mga Catholic Reflections, Bible Studies at mga napapanahong asapin po sa liwanag ng pananampalataya. At kung nais niyo rin po suportahan ang ating Facebook page at ang YouTube channel, mag-subscribe na po sa Mr. Curious Catholic. Ang link po ay nasa description. Hanggang sa muli po, hindi po ang takot ang huling mensahe ng langit. Ang huling mensahe po ay laging pag-asa, awa, at ang paanyayang bumalik sa ating Panginoong Kristo. God bless po sa ating lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.